magaganda yung mga stocks nyo, yung tataba, tapos ang tataas. So yun yung height nya, yan siya kataas. What's up, Entong Squad, and welcome back to Entong's World Channel. Good morning guys, and welcome back to our new vlog. Paganda ng araw ngayon guys, so marami tayong gagawin dito sa bahay and dun sa likod. May mga plans tayo for today and mga tasks tayo na gagawin. And samahan niyo ako, let's go. Ito yung mga tanim ni Mother Earth, ng mga halaman niya. Ayan, happy yung mga halaman niya ngayon kasi muulan dito sa province. So yun guys, papunta tayo ng bayan at bibili tayo ng feeds ng kambing kasi mukhang kailangan ni Mikmik ng commercial pellets para naman lumusog siya ulit. So bago tayo umalis, ayan, check natin tong mga tinanim natin na blue ternate na buhay sila ulit. So ito yung mga blue ternate na pwedeng gawing tsaa. So very nutritious din daw ito, sabi ng mga experts. May tanim tayo dito, tapos kusa na siyang gagapang dito sa gate natin. And guys, meron din ditong pugad ng ibon, no? Hindi natin sure kung anong ibon ito, pero hahayaan lang natin dyan para dyan sila magpadami. Ano kayang klaseng ibon ito? Ginawa nilang pugad yung sa blue ternate. Bibili tayo ng pagkain ng manok, pagkain ng kambing, and yung pagkain ng aso, yung hinahalo namin, yung bigas na pang aso. So, hello Chubby, good morning. Hello. So ayan, gamit natin itong Temex kasi pag bumibili tayo ng mga pagkain ng alagang hayop, kailangan meron tayong sidecar para hindi tayo mahirapan. So let's go guys, nandito tayo sa bayan. So ito yung poultry supply. So dito tayo bibili ng pagkain ng alagang hayop. Feeds. May tanim din doon na sili, so bibili tayo doon. Sili, talong, kamatis. Pwede tayong bumili ng ampunla or pantanim. Ilang peraso dito? Magkano po isa? 3. Ano lang muna, tag-anim. Hanap muna ang tataniman. Itong talong po magkano? 3 po lahat. Ang dami, oh. Hey guys, so nandito tayo sa bahay and ito yung nabili natin, yung talong, sili, tapos yung feeds ng ating kambing. So 3 pesos each. So meron tayong sili na pangsigang, meron din tayong siling manghang, meron tayong talong na pang torta and talong na bilog. So pwede yung sa pakbit. And dito yung ating feeds. So yung pagkain ng aso wala pang available, kaya ito muna yung nabili natin. Hello, good morning. Iba nating kambing, ayan, same routine. Pag umaga, hinihintay nila yung sundo nila para may pastol sila. Hello Preggy. Ito yung kambing natin na Preggy, dalawa sila. So kasama niya itong si Blackie, tapos si Brownie. And yung mga anak ni Blackie, ayun, malalaki na rin. Ayan. Oh, they are crying. Oh, ba't umiiyak ka? Ha? So, nagpakain naman tayo kanina ng silage sa kanila. And ayan, paubos na rin nila. Siguro naman kahit papaano may laman na yung kanilang tiyan. Ito yung ating dappled. And yung anak ni Tenga pang isa. Ayan. So, tignan nyo yung tiyan nyo, mabilog na rin ng konti kasi pinakain natin ng silage. So mas maganda pa rin na nagbibigay tayo every morning ng pagkain para just in case man ipastol natin, at least man lang mayroong laman yung tiyan nila. Alright, si Ilong, si Tamtam, and si Mikmik. Good morning Mikmik.
Hello, Mikmik. Gutom ka pa, Mikmik. Alright guys, so nandito tayo sa likod ng bahay at i-harvest na natin tong ating napier grass. 45 days itong edad nitong mga to. So yan yung pinakamagandang time na i-harvest niyo yung napier grass ninyo. Dito naman sa side na to, ito yung purple napier. Sa kabila yung pak chong napier. So yan yung dalawang klase ng napier natin dito. Pero mas gusto ko yung lahi nitong pak chong kasi mabilis siyang lumaki and less yung talim ng dahon niya. So mas smooth yung dahon nitong pak chong napier. Yan guys, yung example natin. Ito yung purple napier, tapos yung sa likod niya pak chong, and dito sa side pak chong ulit. So mas maganda yung output natin dito sa pak chong napier. So ito namang purple napier, trial lang natin before. And ayan, tumutubo na rin naman sila. So i-harvest na rin natin, sabay-sabay na para i-chop natin and gagawin nating napier silage. Guys, so dito pa lang tayo sa unang row ng napier grass, pero tignan nyo yung na-harvest natin, oh. Napakarami na. So purple napier pa lang yung na-harvest natin and di pa natin nakukuha lahat. Ito yung iba. Ayan, diba? So tingin ko ngayong araw makakalahati lang tayo kasi kukulangin yung drum natin. And the rest, pag naubos yung isang drum ulit natin doon, saka tayo mag-harvest ulit sa bandang likuran, kasi yung sa bandang likuran naman nasa 35 days old pa lang naman yun. So pwede pa nating i-harvest next time yun. Ihuli natin sa ngayon dahil nga tulad ng sabi ko, kulang yung drum natin. So mabibitin tayo ng paglalagyan. And guys, yung pinag-harvestan natin, may mga damo dyan sa paligid. So mamayang hapon, kapag matapos tayo agad dun sa ating pag-silage, pwede natin kunin tong mga to kasi sayang naman, oh. And at the same time, marilinisan na rin tong ating taniman. Mas maganda yon para yung ilalagay natin yan na fertilizer, mas makapag-focus siya dun sa napier grass instead dun sa ibang grass na nasa paligid niya. So mas maganda, itira muna natin yung mga grass dyan and saka natin kukunin mamayang hapon. So ituloy na natin yung ginagawa natin. So ayan guys, nakapag-harvest na tayo dito sa kalahating part ng ating napier plantation. So ito, may mga na-harvest tayo dito and yung iba nandun na sa may chopping area natin. So nagtira tayo kasi tatansyahin muna natin kung kakasya dun sa drum natin, kasi meron tayong 170 liters na drum and meron tayong dalawang maliit na drum. So yung maliit na drum hindi natin alam kung ilang liter yun. And itong nasa right side and medyo makapal pa, mga planting material. So may humingi kasi sa atin last time. So i-chat na lang natin sila later kung gusto nila ng planting material. Marami pa naman tayo dito, kaya wag silang mag-alala. Guys, yung mga natirang pakchong natin, medyo makapal pa siya. Yung iba is-sked natin kung uwi tayo next time. I-chachap ulit natin kung may available na tayong drum. So hindi pa kasi tayo nakakabili ng additional drum natin dito sa ating kambingan dahil nga wala tayong makitang mas mura. Kasi ang halaga ng isang drum nagkakahalaga ata ng
1,200 to 1,400 depende sa magbebenta. So sayang naman, titingin pa tayo ng mga nag-aalaga ng kambing before na pwede nilang ibenta ng mas mura yung drum. So malaking tulong kasi pag meron tayong mga ganun drum, pwede nating paglagyan ng feeds, pwede ng silage, ganyan, or tubig. Malaking tulong sa ating farm. And guys, pakita ko lang itong ating Mombasa grass, no. Ito yung Mombasa grass natin na tinransplant natin yesterday. Ito kasi nabili natin online yung seeds, pero ilan lang yung tumubo. So may tumubo dun sa harapan, tapos ito tumubo dito sa sako. So ito yung pinaglagyan natin, sako ng feeds. And isang ano lang yan, isang buto lang yan, tumubo na yan, pero nagmumultiply na siya, no. Yo guys, so ito na harvest na natin kanina. Ayan, pinapatuyo natin ng konti para pag sinilage natin, sakto lang yung tuyo niya, pagkatuyo niya. So itong variety nito, purple and yung Pakchong Napier. And ito yung ating mga drums na gagamitin. So ito yung 170 liters. Ayan, malinis na rin sa loob. And itong maliit, di ko alam kung ilang liter to, pero dalawa lang available. Ayan. So i-chop natin, saka natin ilalagay dyan sa loob ng drum. So compacted. Same process gaya nung ginagawa natin last time. And guys, tignan nyo yung quality ng ating mga Napier ngayon, no? Ang tataba ng stalks niya. Kasi nga maganda yung nakukuha nilang nutrients sa tubig ulan. At the same time, naglagay din tayo ng fertilizer. So sabay yun, maganda talaga ang tubo ng ating mga Napier grass. And dito naman sa Pakchong, pakita rin natin. Ayan, no? Mga ano to, 45 days old tong mga Pakchong natin. Kasama rin itong naman, itong purple Napier, mas lampas lang ng konti yung edad niya dahil nga ito yung mga tinanim natin before, itinusok lang natin sa lupa, and makita nyo naman, no, yung result niya, ang gaganda ng tubo. So habang pinapatuyo natin itong ating mga Napier grass, ayan, makikita nyo sa ating likuran, ito namang isang drum na to, may laman na kasi to, yung corn stalks. Ito yung sinilage ni Airpat. Pero ito maganda yung pagkaka-silage niya, unlike dun sa silage niya na nasa maliliit na drum. So yung dalawang drum doon, yun yung pinaglagyan nung pinakain natin last time. Tapos yung iba itinapon natin kasi nga na-decompose siya, hindi siya nag-ferment. So ito naman, nandito sa drum na to, maganda yung pagkaka-ferment niya, sinilip ko na kanina. So ito kasi may molasses, yung dalawa doon wala. Tapos itong drum na to, o itong silage na to, ipapakain natin sa mga kambing natin kapag nag-uulan na. So nakareserba lang ito, nakaready dyan sa ating kulungan. So habang pinapatuyo natin, silipin pa natin tong ibang alaga natin dito sa kulungan. Guys, yung mga Muscovy ducks natin, nagsiswimming sila kanina, pero nung lumapit tayo, umalis sila dun sa may tubig. Ayan sila, oh. Malilinis yung katawan nila kasi nga may pinaglulubluban sila. Ayun. Doon nalilipat yung buhangin sa katawan nila. Hello. So sa tingin natin, yung iba ditong Muscovy ducks, mga male Muscovy to, yung mas malilit ang size, yun yung mga female. So yun lang yung tingin natin na gender nila, kasi doon natin mako-compare kung babae or lalaki. Pero minsan yung sexing ng mga ganito, tinitignan nila sa mismong ari nila. Yung mga matagal nang nag-aalaga ng Muscovy ducks, kabisado na nila kung ano yung male at saka yung female. So sa mga farm gaya ng pinagkuhanan natin ito sa La Union, marami na siyang alaga. Meron siyang pabo, meron siyang Muscovy ducks, may Peking ducks, meron din siyang gansa. So iba-ibang klase. Kasi ang business niya naman is yung mga ducks na pwedeng ibenta, mga pang meat, pang alaga, ganyan. Ating mga bantam, ayaw bumaba. So baba muna kayo. Pababain natin sila. Medyo kasi mataas yung kulungan nila, kaya siguro takot silang tumalon. Ito pa. Ganda ng color, oh. Ito.
Itong kulay na to, gusto rin natin to dahil maganda. Ayan, meron siyang batik. Itong black, pinakamalit sa kanila yung black. Ayan, ganyan lang siya kaliit. Hop, bumalik. Ito lalaking lalaking bantam. Ayan. And last, itong isa. Yung puti. Pagin natin yung ibang bantam natin. Hello. Ang cute no. Tapos yung isa pa natin Ayan yung puti nating Japanese bantam. Binaba na rin natin galing sa kulungan. So ito malapit na rin mangitlog ito. Pag pag namula na yung palong yan, indication na yun na malapit na siyang mangitlog kasi yung mga female or yung mga Japanese bantam na may karga ng itlog, nagiging maganda yung palong nila. So nagiging pulang-pula. Tapos sa may bandang ari nila, makikita nyo namamaga. Yan tayo iba nating Japanese bantam. Diba? Tapos ito yung white, medyo siga-siga ayaw humarap. Yan tayo iba nating Japanese bantam, yung pinakawalan natin kanina. Yung nasa likod, yung orange, lalaking Japanese bantam yan. So, pwede rin natin pang breed yan kasi short leg siya. Yung mga babae naman, pag binread nyo naman, ito gaya nito, medium legs. Pag binread nyo yan sa short legs, may possibility or malaki yung chance na magkakaroon siya ng maraming anak na maliliit yung paa. Kasi yung mga mas maliliit na paa, pwede nating mabenta ng mas pricey compare dun sa long leg or medium leg. So, tatlo yung klase niyan. May long leg, may medium legs, tapos meron yung short legs. Papakainin natin itong mga bantam natin. Tignan natin yung magsisilapitan sila. Yun sila. Sige, magsilapitan kayo. Ito yung white natin, napaka-pogi. Ayan, siya kaliit. Tapos yun, yung babae mas maliit ulit. Ang nagsilapitan itong mga Rhode Island Red natin. Lalo ito mag-partner. Magandang pang-breed. Bantam natin ayaw lumapit. Tingnan nyo, super liit. Ayan. Hindi na siya kaliit. Ang magkakasama kasi dito yung Rhode Island Red na sisiw, tapos yung mga bantam natin. So itong mga to na huling batch. Hello, ayan to. Liliit. Ayan, ganyan siya kalaki Ito maganda rin ito. Color black. And guys, ito yung mga Muscovy natin. Bisitahin natin. Update sa kanila. Yung iba nag-uumpisa na ulit mangitlog. So dito naman, ayun yung ating isang Muscovy. Naglilimlim. Hindi natin siya lalapitan. Dito lang tayo sa itaas. So para maiwasan yung mabulabog siya. Ang nililimliman niya ngayon ay 13 pieces na itlog. Tapos maghihintay lang tayo ng ilang araw, mapipisa na rin itong mga to kasi yung isang batch nauna lang ng mga ilang araw. So ito malapit na rin mapisa. Check din natin dito. Ayan, meron lang itlog. Nag-start na mga itlog ng isa. Gusto kasi nila yung medyo may privacy sila pag nangingitlog. Halimbawa dun sa kabila, ginawa natin ng itlogan. Ayaw nila ng gano'n. Minsan sila yung kusang umiitlog dyan. Tapos yung lugar na yan, yan yung gusto nilang paglimliman. And may mga times na iniipon din nila yung balahibon, ginagawa nilang pugad. Maghintay pa tayo ng ilang araw. Itong isang itlog na to madadagdagan pa to. Barako natin Ito yung maamo, sabi ng airpot ko Ito yung maamong barako. Yung itim medyo mailap Hello. Tingnan sa kalaki Tingnan yung palad ko.
Napakalaki. Ayun yung isa, yung itim, medyo mailap sa atin. Tapos yung mga babae, parehas niya, mailap. So itong puti lang yung maamo. Papahaplos pa nga ito eh. Ayan yung mga pugad ng manok natin. Ayan, nakatago sila dito sa mga pugad nila. Tawag sa Ilocano ito, baki. Dito sa taas, tikim natin. Ayan, walang itlog. Sa kabila, wala pa. Hello, mangingitlog ka na rin ba? Itong breed naman na to, I think nasa linya ng Brahma. Kasi mga Brahma, pag tinross nyo sa iba't ibang breed, makikita nyo yung sa may bandang paa niya, may mga balahibo. So hindi lang naman Brahma yung may ganyang paa, pero ito kasi galing dun sa pinanggalingan ng mga Rhode Islands natin. So may Brahma sila dun. Kaya yung nahingi nating itlog dun before, pinapisa natin. So ito yung lumabas. So possible na nalahian ng Brahma yung native nilang manok dun. Ayan siya, oh. Inahin. Naglilimlim. Ayun siya, sabi natin yung mga balahibo, iniipon niya. Tapos yun yung ginagawa niyang nest niya. So, mabilis lang din parami ng Muscovy ducks. Madaling alagaan, hindi maselan. At pag nagkakaroon ng peste yung mga manok, hindi sila nadadamay. So, matibay ang resistensya nila. Kasi, matagal na rin tayo nag-aalaga ng ganito before. Nahinto lang dahil nga nag-aaral tayo sa Manila. So, ngayon, si Arpat nag-retired na. Siya nang nag-aalaga naman ng mga ganito Muscovy. Guys, yan sila nagsiswimming. So dito tayo sa medyo mas malayo ng konti para makita yung paglangoy nila. Kasi pag lumapit tayo, nabubulabog sila. Yan guys. Tingnan niya, pag lalapit tayo, alis sila. O diba? Cute nila oh. Ang cute, cute, cute. What's up guys? So time check natin is 5 in the afternoon. And tapos na tayong mag-compact kanina ng mga napier na na-chop. Ito na sila. So 3 drum yung ating compact. Isang 170 liters. Tapos 2 mas So ayan, siksik na siksik yung pagkakagawa natin. Sana ito pala. Siksik na siksik yung pagkakagawa natin. So naglagay tayo ng molasses para mas maganda yung fermentation nya. And dito naman sa ibaba, nag-ferment din tayo dito ng napier pero ibang style. So next time na natin yan ipapakita. And dito sa kabila naman, ganun pa rin. Pero mas marami yung nilagay natin ditong additional ingredients. So sa mga susunod na vlogs natin, ipapakita natin kung ano nga ba yung nilagay natin dito. But for the meantime, pakita din natin itong mga orders sa atin ng pak chong napier. So ayan, may mga orders sa atin na cutting materials. So magtatanim din daw si Lods, ang ating subscriber. Ayan, from Samput Panigi Tarlac. So meron tayo dito available na 100 plus cuttings. So sa mga gusto mag-avail ng ating pak chong napier, kontakin nyo lang ako sa aking Facebook page, Entong's World. So maganda yan na pangtanim during rainy season. So samantalahin nyo na kung gusto nyo magparami ng inyong ipapakain sa mga alaga nyong kambing or pwede rin sa mga baka. So guys, bago natin tapusin yung ating video, ipakita rin natin yung mga pinag-harvestan natin dito sa likod ng bahay. So ito, may mga kalat-kalat pa dito kasi nga yung ating cuttings baka daanan na rin ngayong hapon. Yan no guys, ito yung mga natira pa sa ating plantation na mga napier grass. So itong mga to, next time na natin i-harvest kasi nga kulang yung ating drums. And sa mga gustong mag-avail ng cuttings, no, marami pa tayo dito. Ayan, matatas na yung mga cuttings natin. So dito tayo nagkuha ng cuttings kasi tinira talaga natin yan for planting material. Meron pa tayong mga available dito. Iba nakahiga na nga oh. Ayan. Ayan, mga planting material yung mga yan. Magaganda yung mga stalks nyo, yung tataba, tapos ang tataas. So yun yung height nya.
Yan siya kataas. So guys, yun lang muna ang ating video for today. Sa mga subscribers natin dyan, shoutout po sa inyong lahat. And kung bago ka dito sa ating channel, don't forget to like, share, comment, and mag-subscribe ka na rin dito sa ating YouTube channel. And hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa ating mga next YouTube uploads. So, kita-kita po ulit tayo next time sa ating channel. And ingat po lagi. Bye-bye! Thank you.